Ngayong gabi, Saya ako kasi pati pala sa ibang bansa, meron din na Operation Blessing. Dudunit ako dyan, sabi ko pa nga sa mga kasama ko eh. Pinakita sa akin ng Panginoon ng tunay na pagmamahal. Siyempre, fatherless na ako. Siya pa rin talaga ang nag-provide ng mga pangangailangan ko, ng family ko. Doon ako nag-start ng hindi ako makatulong. Kasi nga, life and death yun, na wala ka doon, hindi sila maalagaan. anong blessings ang nakalaan sa kanila sa likod ng mga matitinding hamon sa buhay? Alamin yan. Blessings, imain mo na. Susunod na. Welcome to our special live telethon, Blessings Imain Mo Na! Alam nyo po, God has blessings intended for all of us. Pero yung iba, hindi alam kung paano i-mine yung blessings nila. Kaya samahan nyo kami sa loob ng isang oras upang malaman ninyo how to open yourself up to receive God's abundant blessings. Live nyo kaming mapapanood sa GMA. Live streaming din po tayo sa cbnasia.org/live TV sa Facebook page at sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. I-like at i-share ninyo ang ating FB Live video. Makipag-chat na rin kayo sa amin sa inyong social media account. Gamitin ang hashtag Blessings, Imain Mo Na. Kasama natin si Josel Feliciano, our Reverb worship artist, at si Jeanette ng CBN Asia upang tanggapin ang inyong mga tawag. Welcome sa inyong lahat! Sa una nating kwento, nalubog sa milyong-milyong utang ang mag-asawang Jomel at Rosana. Paano nakaahon at ngayon ay milyonaryo na? Panoorin natin ang kanilang kwento. Sabi ko, napaka-faithful ni God. Yung 200 pesos, naging million agad siya in 6 months. Nagkaroon ng sasakyan, ng bahay. And until now, talagang ginagamit po tayo ni Lord sa ministry. In giving po talaga. At mas lumalim po yung faith namin kay God. Lingid sa kaalaman ni Crystal, ang pagbibigay niya sa CBN Asia at pagbabahagi ng kanyang kwento ay magiging daan upang mabago ang takbo ng buhay ng mag-asawang Jomel at Rosana. Matapos ang 2 taong pagtatrabaho sa Dubai, bumalik ng Pilipinas si Jomel para pakasalan si Rosana. Iba't ibang uri ng negosyo ang pinasok nila na nauwi sa milyon-milyong utang. Nagkaroon kami ng maraming pagsubok. Sobrang dami talaga. Actually, nung nagpakasal nga kami, talagang hiniram lang namin yung pampakasal namin nun. Unang-una, nahihiya ako sa sarili ko dahil ako yung lalaki. Ako yung walang magandang hanap buhay. Tapos, ayun nga, syempre may mga sinasabi rin yung mga ibang tao. Dami ko narinig noon na ang bumubuhay lang kay Jomel, tsaka dun sa pamilya ko, yung asawa ko. Which is sa akin naman, walang problema yun kasi mag-asawa kami. So magtutulungan kami sa hirap at ginawa. Kalaunan, pinasok ni Jomel ang pagiging real estate agent. Subalit natuto siyang magsugal. That time na naging agent nga ako, medyo nakabawi ng konti. Hindi pa rin ako nakawala sa utang kasi mali pala sabayan ng bisyo, yung hanap buhay. Ayun, pinagpe-pray ko talaga na mawala yung mga bisyo ni Jomel kasi magaling si Jomel. Naniniwala ako sa kakayanan niya at naniniwala ako na babaguhin siya ng Panginoon. Pinili ng mag-asawa na magkatuwang nilang harapin ang problema. Muli silang naghanap ng mapagkakakitaan. Dito nila nakilala ang isang testimony giver ng The 700 Club Asia na ginamit ng Panginoon upang magbago ang takbo ng kanilang buhay. In-approach ako ni Miss Crystal at sinabi niya na try ko mag-donate sa 700 Club Asia. Sabi niya kahit magkano lang yung pera mo, kahit 200, ganyan. At that time talagang ang hirap ng buhay namin. Nag-donate agad ako sa 700 Club. Hinanap ko agad yung M. Luwilier. So, pagdating naman sa bahay, inano ko siya kay Jomel, kinuwento ko siya, pinanood namin. Yun. So, yun, parang naging eye-opener sa amin na grabe pala ang nagagawa ng Panginoon. In every training ko po, in every business presentation ko po, kasama na po yung CBN Asia sa aking PowerPoint. Talagang dun ako nag-highlight talaga sa pagbibigay po. Kasi nandun talaga yung sikreto eh. Ilang buwan matapos nito ay nakabenta ng lupa si Jomel. Kasabay nito, naisipan niya na magsimula ng isang construction business kasama ang kapatid na isang engineer.
Talagang, nung una talaga, marami ring struggle naman ang construction. Di ka rin naman talaga automatic, instant na ganito. Yung kinaloob sa akin ng Panginoon, kumbaga, pinagmalasakitan kong maigi. So, niyakap ko maigi. Kalaunay dinagdagan pa nila ang donasyon sa CBN Asia. Naging aktibo din sila sa pagtawag sa prayer center at panonood ng The 700 Club Asia. Pero talaga nagsimula lang from 200. Ngayon, 1,000 naman na hindi kami bumababa sa ganun kasi marami rin naman talaga tinutulungan ng 700 Club Asia. Naging monthly na namin, commitment na yun. And napapansin ko, unti-unting gumagaan yung buhay. Nakitaan din ni Rosana ng pagbabago ang asawa simula nang mag-attend sila sa isang Christian church. Iba yung naging impact sa kanya, no? Unti-unting nawala yung mga bisyo. Siguro tinutulungan ko rin kasi ng dasal. Hindi rin naging hadlang ang pandemya sa paglago ng kanilang negosyo dahil mas dumami pa ang kanilang mga kliyente. 6 na taon na ang nakalipas mula nang magsimula silang mag-donate sa The 700 Club Asia. Nasa 17 properties at private resorts na ang pagmamayari ng mag-asawa. Kasabay ng mga biyayang natatanggap ng kanilang pamilya, nananatiling malinaw kay Jomel at Rosana kung sino ang Diyos sa kanilang buhay. Every time na meron kaming problema na dumarating sa buhay, pinagdadasal ko kay Lord. Palagi ko kasing natatandaan yung Matthew chapter 21 verse 22 na whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Si Lord, napakabuti talaga niya. Never niya kami pinabayaan. Hindi naman every time na nagbibigay kami o tumutulong kami, binabalikan kami ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon kung kailan namin talaga siya kailangan. Every time na marami kaming natutulungan, mas higit yung binabalik niya talaga sa amin. Alam mo, si Jomel at Rosana, they really put the Lord to a test. Maski na hirap sila, they gave 200 pesos. What a small seed when you sow a small seed, how it will grow. It's not up to us, it's up to the Lord. And that seed that, they sowed, God used that to also grow their faith in God. And because of that, they came to know the Lord. And nakita natin yung heart ng mag-asawa kasi yung sinabi ni Jomel na hindi naman kami nag-expect na bawat bigay, wow, may ibibigay si God. But we were able to trust Him that whatever we need, whenever we need it, we are well provided for. So you see His heart is in the right place. Amen. Alam niyo pang pagbibigay sa gawain ng Diyos ang naging susi sa pagbuhos ng blessing sa buhay ng mag-asawa. That is so true. The story of Jomel and Rosana powerfully reminds us that we can never outgive God. He will always give to us far more than we could ever give back to Him. Tama. Ang sabi nga ng propetang si Malakay, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. The law of sowing and reaping at work. Also in the book of Luke, Jesus tells us, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Katulad ng mag-asawang Jomel at Rosana, marami sa ating mga viewers ang nagkaroon ng panibagong pag-asa at umunlad sa buhay nang mapanood ang mga kwento sa ating programang The 700 Club Asia. Nagsimula silang manampalataya at magbigay sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng CBN Asia. Ayan, kasi faith pleases God. Incidentally, CBN Asia, which produces its television ministry, The 700 Club Asia, is 30 years old this year. We thank God for the many miracles and wonders He has done in the lives of our viewers all these years through the show, and which He continues to do up to the present time. Grabe, ang faithful ni Lord. Bukod sa financial blessings at physical healing, marami rin sa ating mga viewers ang nakalaya sa gapos ng kasalanan at iba't ibang uri ng adiksyon nang sumabay sila sa panalangin at tanggapin ang pahayag ng Diyos na binitawan ng mga hosts. Marami ring wasak na relasyon at pamilya ang nabuong muli nang matutong magpatawad sa isa't isa. Amen. The 700 Club Asia is now viewed all over the world because of social media.
Going digital is the best way to reach out to millions of Filipinos worldwide. Ilan lamang yan sa maraming nagagawa ng inyong tapat na pagsuporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Kaya thank you. Through thick or thin, you remain so faithful, our faithful partners, enabling us to produce true-to-life stories of healing, deliverance, and salvation that change many lives through the 700 Club Asia. Now, let's hear from Alex. Maraming salamat, Peter. Kasama ko ngayon dito si Josel, ang ating reverb worship artist na umawit ng Love and Light at Sayo Lang. Josel, bumati ka muna. Hello po. Hello sa lahat ng mga manonood natin ngayon. Ano ba ang pinaka-latest mong project sa reverb worship? Well, ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo na napaka-blessed ng nakaraang taon para sa Reverb Worship dahil ang dami po naming original songs na nailabas. At ngayong April, inaanyayahan ko po kayong abangan dahil meron po akong brand new song coming out this April. Wala ka bang mga upcoming concerts? Meron po kami sa February 23 na benefit gig kasama ang aking mga kaibigan from Reverb Worship. I hope you can join us sa Y Cafe 6 p.m. Nasa online naman po ang mga details niyan. At saka alam ko nanalo kayo, di ba na-award na kayo? Yes, we were nominated for the Catholic Mass Media Awards by the grace of God. Wow! Pero bago mo basahin ang mga pangalan ng mga nagsipag-donate, ay batiin mo naman itong ating mga viewers, Giselle, sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. Hello po sa ating mga viewers from Brazil, Abu Dhabi, and Israel. Hello po sa inyong lahat dyan. Also, we'd like to read our pledges. Thank you po kay Justin from Mandaluyong, 250. Charitel from Rizal, 5,000. Cheryl from Caloocan, 5,350. Sheena from Makati, 100. Melissa, 500. Cyrel from Iloilo, 300. Honey from Isabela, 50. Meisha from Quezon City, 5,000. Nellen from Quezon City, 1,000. Irene from Bulacan, 8,000. Alice from Davao, 500. And Lenny from Hong Kong, 500. Maraming salamat po. Ito naman po ang mga nagpadala ng kanilang donasyon sa pamamagitan ng Facebook. Si Jairo ay nagpadala ng 100 stars. Si Kang Hon. Sorry. 200 stars. At Giselle, maraming salamat sa iyo. We hope to see you soon actively in the concert scene. Praise God. Thank you. Sa ngayon po ay aabot na po sa 595,550 ang ating pong donasyon. Narito naman po ang nagpadala ng kanilang mga comments. Magandang gabi po. Today po is my birthday. Salamat po sa Lord sa buhay ko. Pwede po ba akong humingi ng regalong panalangin? Patuloy mong ibuhos ni Lord ang pagpapala sa 700 Club Asia. Marian, in the name of Jesus, I pray for your birthday that starting today, the breakthroughs of God will be released and will be received by you. And I rebuke all distraction, all barriers. And this year, I declare that this is your year to arise and shine. I claim abundant blessings coming from the Lord Jesus. Amen. Also praying for my father's health restoration. Also praying for provisions for my tatay's cancer treatment. And meds mula kay Grace Orbe is tender. In the name of Jesus, I rebuke that spirit of cancer. I command the cancer to be destroyed in the mighty name of Jesus. Be healed. Maraming salamat po sa mga nagpaabot na ng kanilang suporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Pagpalain ng Diyos ng maraming beses sa mga magbibigay pa. Scan nyo lang po itong QR code, naka-flash sa inyong TV screen. Pwede nyo rin i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang inyong donasyon. May nakalaan kaming mga exclusive gifts para sa inyo.
In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details. Then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Taong 2022 nang magsimulang magpadala ang Pilipinas ng mga hotel workers sa Israel. Bahagi ito ng government-to-government agreement ng dalawang bansa bilang pagpapatibay ng kanilang diplomatic relationship. Nagre-recover pa lang ang ekonomiya dahil sa pandemic nang umatake ang militanteng grupo ng Hamas sa Israel. Labis na naapektuhan ng giyera ang industriya ng turismo sa bansa. Dahil sa sitwasyong umiiral sa Israel, marami sa mga Filipino workers ang nag-uwian na. Bagamat wala pa silang 1 taon sa bansa. Maliban dito ay ginagamit ng gobyerno ng Israel ang mga hotels bilang evacuation centers at ang iba naman ay napilitang magsara na nagresulta sa bawas na trabaho at kita para sa mga hotel workers. Sila ang inabot ng Operation Blessing nang nagpunta ang team sa Israel para tumulong sa mga naapektuhan ng giyera. Sa paglilibot ng Operation Blessing sa iba't ibang syudad ng Israel para abutin ang mga naapektuhang hotel workers. Nakatagpo nito si Chini na nakabase ngayon sa Tiberias, Northern Israel. Sa ngayon po kasi wala na kami mga turista. Ang mga pumapasok po sa amin ngayon mga galing north po kung saan apektado po yung mga nanggegera. No work, no pay po kami. Tulad ng mga kasamaan ko, 2 beses ang rest day. Yung iba po, nagsarado ang hotel, lumipat ng Eilat, Tel Aviv. Kung saan po yung available na hotel, doon sila inililipat. Malaking kawalan kasi yung iba po, marami pa pong binabayaran sa Pilipinas. Kaya laking pasalamat nila nang magpunta ang Operation Blessing sa kanila para magbigay ng tulong. Mga pagkain at hygiene supplies na makakabawas sa kanilang isipin sa pang-araw-araw na gastos. Malaking bagay po sa amin kasi instead na bumili pa kami ng mga pangangailangan po namin, dagdag na rin po sa amin yung pangkain, pang-supply po sa mga pangangailangan. Maliban sa Tiberias, nagpunta rin ang Operation Blessing sa Eilat at Dead Sea, kung saan ay nakilala ng team si Mary Ann na mahigit 5 buwan pa lamang sa Israel. Sa gitna ng nararanasang pagsubok ngayon, siya ay nagagalak dahil mayroong nakakaalala sa kanila at nakita niya mismo ang aksyon ng Operation Blessing at CBN. Napag-alaman namin na donor pala si Mary Ann ng CBN Asia. Saya ako kasi sabi ko, pati pala sa ibang bansa, meron din ng CBN Asia. Kaya nagulat ako, wow, Operation Blessing talaga. Nag-donate ako dyan, sabi ko pa nga sa mga kasamahan ko nag-donate ako dyan. Kaya nung nalaman namin nandito sa Dead Sea, kasi iba namin kasamahan sa hotel, sa Israel, sa Tiberias, nakita namin. Sabi ko, kailan kaya? O sa GC namin, ngayon daw. Nagpaalam ako kay sir. Ay, sobrang saya talaga. Hindi mo ma-explain yung, yung blessing, tsaka yung tuwa. Kaya sabi ko, doon tayo kumain, kunin natin.
Kasi Pinoy food yan eh. Kumbaga, kung bibilin mo rin dito, mahal eh, di ba? Sabi ko, galing ng Operation Blessing nakarating sila dito. Talagang praise God. Maliban sa pagbibigay ng mga material na bagay, nagiging daan din ito para makumusta ang bawat kababayan natin at maipanalangin na rin sa pamamagitan ng mga psychosocial activities. Lahat ng tulong para sa mga kababayan natin dito ay talagang welcome, no? At papasalamat tayo sa Operation Blessing, no? Na may pagkakataon na makapag-ikot at lalong-lalo na yung ating psychosocial. Ang dami-daming kailangan puntahan, no? Na area, so malaking tulong talaga yung Operation Blessing, lalo na yung syempre yung mga iba pa nilang mga pangangailangan. Sa bawat tulong na inyong ipinapaabot, malaking pagpapala ito sa ating mga kababayang may pangangailangan, saan mang panig ng mundo sila naroon at anuman ang kanilang pinagdaraanan. Brother Alex, hindi ko ma-imagine yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin doon na gusto mong kumita para sa mahal mo sa buhay, tapos biglang mawawalan ka ng kabuhayan with full of uncertainty in a nation na hindi sa'yo, di ba? So, nakakatuwa yung kaligayahan nila nung matanggap nila yung mga pinaabot ng Operation Blessing. Ako natuwa ako doon sa sabi niya, 700 Club nakarating rito sa Israel. Kahit saan po, ang 700 Club ay talagang nandyan. So, hindi lamang sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukang bansa na may pangangailangan ng inaabot ng Operation Blessing upang maghatid ng tulong. Anumang lahi at saan mang panig ng mundo ay handang-handang tumulong ang Operation Blessing sa mga biktima ng anumang disaster gaya ng earthquake, floods and storms at man-made crisis katulad na nga nitong hindi inaasang giyera. Tama. Kaya nga nang magtungo ang Operation Blessing sa Israel para tulungan ang mga biktima ng giyera, kabilang ang ating mga OFW sa hinatiran nito ng tulong. Ang pagtulong natin sa kapwa ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, magtulungan kayo sa pagpapadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya naman sinabi ito ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Wow, grabe yun. No? Si Lord pala ang tinutulungan natin pag tumutulong tayo sa nangangailangan. So, alam niyo po, ang Disaster Response Program ng Operation Blessing may 3 bahagi. Number 1, Disaster Preparedness and Management Training. Relief Goods Distribution at pangatlo, Recovery and Rehabilitation. Sa ilalim ng relief goods distribution, namimigay ang Operation Blessing ng mga pangunahing pangangailangan ng mga disaster victims gaya ng mga canned goods, hygiene kits at marami pang iba na kanilang magagamit habang sila ay nasa evacuation centers. Mayroon din itong Hunger Relief Program na nag-aabot ng tulong ang Operation Blessing sa mga kababayan natin sa marginalized communities na dumaranas ng sobrang kahirapan. Sa ilalim naman ng Recovery and Rehabilitation Project ng Operation Blessing, ay inaitayo ang Community of Hope, isang resettlement para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban. The Community of Hope is a far cry from where the residents used to live and was not conducive to raising children. At the Community of Hope, the children play and interact with each other in a safe environment. The residents know each other and help one another. Bukod po sa pabahay, tinuruan at binigyan ng mga beneficiaries ng mga proyekto para sa kanilang pangkabuhayan. Yes. Alam mo, Sonja, nakatating ako dyan at talaga namang grabe ang tulong ng Operation Blessing. Naalala ko, meron pa akong buhat-buhat na piglet. Ina-award natin. May ribbon pa eh. Ina-award natin. At yung tinuruan natin sila sa pamamagitan ng mga eksperto na rin na nakalap natin doon. Walang amoy yung kanilang babuyan. Parang meron silang bagong technology ng mga buhangin. So napakaganda. At marami pa tayong in-introduce na livelihood projects. Yes, nung nandun ako, tinuturoan naman yung mga ilan doon na magmasahe para magkaroon sila ng trabaho as massage therapist. So it's a holistic kind of help that we are able to give through the generosity of our partners. Kaya naman, be part of this mighty work of God and be a blessing to
to our kababayan. Para ipadalang inyong donasyon, scan nyo lang po ang QR code na nasa inyong TV screen ngayon. Pwede nyo ring i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang halaga ng gusto ninyong i-donate. Narito pa ang ibang paraan kung paano kayo makakapagbigay. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. You can absolutely have it. Jesus came for you. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers, an audio teaching by Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Sa lugar ng Barangay Masili, Calamba, Laguna, ay nakilala namin si Charlie. Siya ay pinanganak na may polio. Nung maliit pa ako, naagapang ako. Kahit sa pag-CCR nga ako, hirap na hirap ako eh. Hindi na ako nakakalabas. Buong pusong nagsakripisyo si Tatay Domingo sa kanyang anak. Dala ng kahirapan, ay hindi makabili ng bagong wheelchair para sa anak. Nasira na ang kanyang wheelchair na ilang taon na rin niyang ginagamit. Sa umaga, tinitimpla ko siya ng kape. Paano kung wala na ako? Siyempre, sino pa magtutulong sa iyo? Isang malaking biyaya ang pagdating ng Operation Blessing sa nasabing barangay. Si Charlie ay napiling isa sa mga beneficiary ng libreng wheelchair. Masaya, makakalabas ako. Makagalaan na pupunta ko na ang gusto kong puntahan. Medyo maganda ang pakiramdam siyempre. Para bang lumuag yung aking paghinga. Kahit pa paano, mailalabas ko na siya. Nabigyan din ako ng pagkakataon na may pagdasal si Tatay Domingo at Charlie. Today, when he received that wheelchair, the smile on his face is such a joy. Excited sila makatanggap ng bagay na regalo at very appreciative sila. And that's our kababayans. That's why it's so, what a joy it is to be of service to all our kababayans. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, yan ang naihatid natin kay Charlie at Tatay Domingo. Sa Operation Blessing, sa ginawa sa anak ko. Talagang maraming salamat po. Please God, na kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng ginawa ang anak ko. Maraming salamat, Operation Blessing. Maraming salamat. Dahil sa inyong tapat na suporta sa gawain ng Diyos sa CBN Asia, nabibigyan natin ng panibagong pag-asa at bagong buhay ang mga kababayan natin katulad ni Charlie. Maraming salamat sa inyong pakikipagkapit-bisig upang tulungan ang ating mga kababayang may pangangailangan. Amen. Amen. Peter, napapraise God si Tatay Domingo. At saka yung mukha ni Charlie, you know, we always look at miracles on a bigger scale. Pero yung nabigyan siya ng wheelchair, yun ang miracle. Nagkaroon siya ng freedom. Na makapag-travel kung saan niya gusto pumunta. Tama yan, Alex. And not only that, when I got the chance to talk to Tatay Domingo, nakita ko sa eyes niya yung dilemma niya, no? Because talagang he's the one taking care of Charlie. And he wants to work. But kung walang siblings doon to take care of Charlie, hindi siya makakatrabaho. He wants to give more to his son as a father. Grabe talaga yung puso ni Tatay Domingo. Alam niyo po, Operation Blessing gives free wheelchairs to all our kababayans who are suffering from debilitating and life-threatening illnesses like polio, cerebral palsy, and other diseases that cause paralysis. Because of paralysis, the patients are wheelchair-bound for the rest of their lives. Para sa mga kababayan nating kapo sa buhay, hindi po nila kayang bumili ng wheelchair na nagkakahalaga ng 3,500 pesos.
Napakalaking tulong ng wheelchair sa mga patients. It provides increased mobility and enhances their quality of life. At the same time, it lightens the difficulties of the caregiver na kadalasan ay magulang, asawa o kapatid. This is one of the many things your partnership with CBN Asia does for the welfare of our less fortunate kababayans. So, if you're not yet a partner, do so now. And together, let us help our kababayans in need. You can send in your donations by scanning the QR code on your TV screens or visit cbnasia.com/give. Now, let's go back to Sonja. Yes, thank you so much, Brother Peter. Kasama ko naman dito ngayon si Jeanette ng CBN Asia. Hi, Jeanette! Kamusta? Hi, hello, mabuhay, Miss Sonja. So, ito na nga. Sino-sino na ba yung nagpahayag ng kanilang suporta sa CBN Asia? Maraming salamat po kay Erna na nagbigay ng 1,000 pesos, si Maria Rhea na nagbigay ng 200, Shane, 300, si Rosario from Quezon City, 2,000 monthly, si Ana Esmeralda, 300, si Jim ng Pasig, 500, si Diana Joy ng Albay ay nag-pledge ng 1,000 monthly, si Rika from Cavite, 1,000, may anonymous donor din po tayo, 500 ang kanyang ibinigay. Si Maria Ina, 3,000 pesos, and si Rosario from Quezon City, 500. Miss Sonja, mayroon din po tayong mga nagbigay ng FB stars, si Pilon, 200 stars, si Graciela, 99 stars, si Lay, 35 stars, si Ellie, 50 stars, and si Procan, 99 stars. Thank you po. May God bless you exceedingly and abundantly. Yes, thank you so much sa lahat na nagbigay. And so far, your giving has reached 650,200 pesos. Grabe, thank you so much. And please, keep calling, keep giving. Kung nakapagbigay ka na noon, we challenge you to give more. O, di ba? Sa mga magpapadala pa ng kanilang donasyon, scan nyo itong QR code na nakikita nyo sa inyong TV screen ngayon or just visit cbnasia.com/give. Para sa mga kababayan natin abroad, narito ang isang paraan kung paano kayo makapagpapadala ng inyong donasyon. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Walang ibang trabaho bilang housewife si Alice. OFW naman ang kanyang asawa. Dahil 2 pa sa 3 nilang mga anak ang pinag-aaral, madalas ay kinukulang ang perang padala ng asawa ni Alice. Para maitawid ang iba pang gastusin, nanghihiram ng pera si Alice sa iba't ibang tao, bagay na inilihim niya sa asawang nasa Saudi. Sa akin naman po, ayoko na po siya ay mag-alala sa ibang bansa. Gusto ko po, ako na lang po yung mag-shoulder dito. Hanggat maaari, kinakaya ko lahat. Hindi na malaya ni Alice na nabaon na siya sa mga utang. Nang malaman ito ng kanyang mister, ito'y kanilang pinagtalunan. Hanggang sa naging mitsa ito ng kanilang hiwalayan. Siyempre, para pong bumagsak yung anak ko dahil siya lang po inaasahan namin. Ngayon, paano sarili ko kung hindi ako magtatrabaho? Nag-apply po ako ng trabaho. Pumasok si Alice bilang staff sa isang fast food chain. Ngunit 2 araw pa lang siyang nagtatrabaho, natigil na ang operasyon ng kumpanya dahil sa kasagsagan ng COVID pandemic. Kasi sabi ko, Panginoon, ito, kung kalooban mo ako'y magtrabaho, pinadama mo naman sa akin na ako'y binigyan mo ng trabaho. Pero bakit binawi mo? Isang araw, napanood ni Alice sa The 700 Club Asia ang kwento ng isang nasirang pamilya ngunit isinaayos ng Panginoon.
Isang panalangin ang kanyang isinapuso. Father God, we lift up to you, Father, these people who are harboring anger. Lord, may mga galit, may mga sama ng loob sa kanilang asawa, sa kanilang magulang, sa kanilang mga anak o sa mga kaibigan. Panginoon, kung paano niyo po sila binibigyan ng bagong puso, Lord, bibigyan niyo rin po sila ng kakayahan na magpatawad. Ang naging ano po sa akin yung may pag-asa po pala na magkaayos pa ang mag-asawa through prayer. Dito na rin nakaagapay ni Alice ang mga counselors ng CBN Asia Prayer Center. Lagi po nila akong binibigyan ng mga verses para po lumakas yung aking faith at ang Panginoon po talaga daw ay natugon sa lahat ng dalangin. Ako ay napapasalamat sa CBN Asia, sa 700 Club na isa po siya sa nakatulong po sa akin. Isang araw, nakapag-usap ng masinsinan si Alice at kanyang asawa. Naging daan ito upang maisaayos ang kanilang hidwaan at kalaunay magkabalikan. Okay na po kami, smooth na yung aming pagsasama. Araw-araw po siyang tumatawag, umaga, tanghali, gabi. Nabigyan ng scholarship ang pangalawa at bunsong anak ni Alice sa kolehiyo, kaya nakaluwag-luwag sila sa buhay. Ang panganay naman ni Alice ay nakapasa sa board exam bilang engineer. Nakakuha rin ito ng trabaho at nakatulong upang maibsan ang mga binabayarang utang ni Alice. Sa kagipitan o kasaganaan man, napatunayan ni Alice na kailanman ay hindi nagkulang ang pag-ibig at kalinga ng Panginoon. Kahit po hindi ako tapat, pero ang Panginoon pala po ay tapat. Sa Romans 8:35, ang ano po doon, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba, ang kalungkutan, ang tabak, hanggat tayo ay nakakaranas ng kung ano, negative sa ating buhay, huwag tayo mawala ng pag-asa. Yes, talaga namang sadyang tapat ang Panginoon, di ba, Brother Alex? Nakakatawa yung story nila, nagkabalikan. Talagang prayer works. Alam niyo po, it is our way of communicating with God. And when we humbly call upon God and present our needs, with humility, He listens to the cries of our hearts and gives what we ask for according to His will. Jesus tells us, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Gayun din naman sinabi ni Jesus, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. There you go. Kung may panagpipray kayo sa Panginoon, magtiwala at i-mind nyo na ang katuparan yon, sigurado yon. Yes, i-mind nyo na yan. Prayer is also one of the best ways to help others who are in distress and going through difficult times in life. It brings us to a closer relationship with God, and by praying, we not only receive His grace and blessings, but we experience peace that transcends all understanding whatever the circumstances may be. Kaya po nandiyan ang CBN Asia Prayer Center, anumang araw at oras. Ang ating mga trained at anointed prayer counselor ay handang makinig sa inyo, magbigay ng payo batay sa salita ng Diyos at ipagdarasal kayo. Dahil dito maraming buhay ang nabago, marami ang nakalaya sa gapos ng kasalanan at iba't ibang uri ng adiksyon, maraming wasak na relasyon, nagkabalikan, ang tahanan na buo, higit sa lahat. Marami ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang lahat ng yan ay nagiging posible dahil sa inyong pagsuporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Bahagi ng inyong donasyon ay napupunta sa round-the-clock operation ng Prayer Center. Kaya kung hindi pa kayo bahagi ng gawain ito ng Diyos, abay, makipag-partner na ngayon na sa CBN Asia. Para ipadala inyong donasyon, scan nyo lang po ang QR code na nasa inyong TV screen. Pwede nyo rin i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang halaga ng gusto ninyong i-donate. At narito pa ang ibang paraan kung paano kayo makakapagbigay. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Refresh others by helping them through CBN Asia. Ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng BPI e-Donate. Sa inyong BPI mobile app, go to BPI e-Donate. Select
CBN Asia. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon, pangalan, cellphone number, BPI online registered email address at ilagay sa purpose of transaction ang telethon. Tap Donate Now. Enter your BPI online username and password. Piliin ang account na gagamitin sa pag-donate at itype ang one-time PIN. Then, transaction done. With your generosity, marami tayong matutulungan. Kaya partner with CBN Asia today. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Taong 2005, nang mag-retire bilang aircraft mechanic sa Saudi Arabia, ang ama ni JR. Ang inakalang pagkakataon upang makasama ang ama ay tila ninakaw ng isang masamang pangyayari. Na-discover na meron siyang cancer na sa prostate. Na-shock kami. Wala man lang senyales, hindi namin akalain na stage 4 agad hinahinat na ng sakit ng dad ko. I was so worried na rin kasi hindi namin alam kung anong mangyayari sa susunod. Pwedeng mawala yung mga naipundar because of sickness ng dad ko nga. Stop ng pag-aaral. Siyempre, kailangan i-focus yun sa medications ng dad ko instead na pang-matrikul ako. Kasabay ng dagok na ito sa kanilang pamilya at pag-aalala sa kanyang kinabukasan, isa pang laban ang hinaharap ni JR sa mismong paaralang pinapasukan. Binubuli ako ng mga classmate ko. Inaano nila ako, dinidiscourage nila. Hindi ka makakapag-college, may sakit na dad mo. Wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang. Sakit sa akin. Lumapit ako sa mga close friends ko. Huwag mo sila pakinggan. Naniniwala ko na malalampasan mo yung pagsubok sa buhay. Yun, pinanghawakan ko na. Ngunit, hindi nga nagtagal, ay binawian rin ng buhay ang kanyang ama. Sobrang nangihinayang ako ng time na yan. Kasi pinanganak ako, wala dito dad ko. Nagkaroon ako ng tampo sa Diyos na, Lord, bakit ganito? Saglit ko lang nakasama ang dad ko. Nagkaroon pa siya ng sakit, kinuha mo pa. Yun ang naging question ko. Sa udyok ng isang kaibigang, noon pa may nagbabahagi na sa kanya ng pag-ibig ni Jesus, nanood si JR ng The 700 Club Asia. Matagal niya binabanggit sa akin 700 Club Asia. Christian siya. Ako yung #1 persecutor nung nihan ng best friend ko. Si Peter Kairos yung nag-host time ngayon. Sumunod ako sa prayer ni. In the name of Jesus, I command the spirit of depression to be lifted from you right now in the name of Jesus. Ito na siguro yung panahon para isurrender na yung buhay ko sa Panginoon. I-flash sa TV screen yung number na pwedeng tawagan. Pinag-pray over nila ako via phone. Tinanong nila kung may inaatinan na ba ang local church. I encourage you na attend ka sa Victory every Sunday. Sinunod ko yung encouragement sa akin, yung nag-pray sa akin. Naging turning point ko yung salita ng Diyos, which is mag-focus talaga ako sa plan niya sa buhay ko. Pinakita sa akin ng Panginoon ng tunay na pagmamahal niya. Dinemonstrate na sa akin kung paano siya bilang, siyempre fatherless na ako, nawala ng earthly father ko. Siya pa rin talaga nag-provide ng mga pangangailangan ko, ng family ko. My encouragement towards the next generation, siyang magiging future leaders ng society natin. Kapit lang sa Panginoon, huwag nilang pakinggan kung anong sinasabi ng mundo. Sabi nga sa Psalms 139, you are carefully and wonderfully made by God. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ka isang pagkakamali. God can transform problems into possibilities. I thank God na by God's grace, His transforming grace, naayos sa buhay ko. Siya nagbigay ng kaliwanagan sa isipan ko. Ito ngayon, information technology graduate. Amen.
Peter, si John Romeo gumaling dahil doon sa prayer mo. Pero ang gusto kong sabihin, yung nag-prayer ka, kinumand mo yung spirit of depression to come out. Yun ang gusto kong ipaliwanag kasi hindi po mahirap yon sapagkat God, Jesus, empowered us to do what He did. And that is, He has given us authority to tread on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. So, we have the authority to command those spirits. Tama yun, Pastor Alex. But, more than that blessing, that's a tremendous blessing of healing. Of a good career also and a good job. John is now enjoying the redemptive work of Christ in his life when he accepted Christ as his Lord and Savior. He was freed from his depression and the love that he longed so much from his earthly father, God gave him. Bubuhos po ang pagpapala ng Diyos sa atin kung susundin natin at tutuparin ang kanyang mga utos. Mapapasa inyong lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kaya imain mo na ang pangakong yan ng Diyos. Tama. But before we can claim God's promises of blessings, we need to have a life fully surrendered to Him. If you want to do that right now, follow us in this simple prayer. Just say, Dear Jesus, I come to you. I humble myself. And right this moment, I choose to turn my back on my life of sin and look towards you. You are the author and finisher of my faith. And so, Lord, I kneel before you, humbly asking your forgiveness. And I open my heart's door to you this very moment, and I invite you, Jesus, to come into my life. Be my Lord. Come into my life. Be my Savior. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for giving me the greatest gift, the gift of everlasting life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Ngayong tinanggap niyo na si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, your name is now written in the Lamb's Book of Life, which means you will be admitted to heaven. The Apostle John warns, anyone whose name was not found written in the Book of Life was thrown into the lake of fire. Kaya pwede niyo nang imain yan ngayon, yung citizenship nyo in heaven. As the Apostle Paul says, our citizenship is in heaven, and it is from there that we are expecting a Savior, the Lord Jesus Christ. But while on this earth, we ought to live according to God's purposes and glory. Ibahagi niyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. Makipag-chat kayo sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. If you want to be connected to a Christian church near you, our prayer counselors can help you find one. Kung may mga prayer request kayo, pwede nyo ring i-post yan sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Gamitin nyo ang hashtag Blessings. Imain mo na! Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Dala ng sariling kasiyahan, nakagawa ng desisyon noon si Minerva na nakasakit sa damdamin ng kanyang mga magulang. Naging matigas yung ulo ko, tapos sabi ko, ayun nga, nakapag-asawa ko na hindi nila gusto. From then, yun yung pinagsisisihan ko na parang, kung naniwala ako sa parents ko na sabi, wag yan. So parang siguro, okay ako. Dahil naging single mom, napilitang mag-OFW si Minerva. Taong 2009 nang mapunta siya sa Bahrain. Doon niya nakilala ang Panginoon na siyang nagtuwid sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay nagtatrabaho si Minerva sa Bahrain at nagsisikap na makabawi sa mga magulang. Pero gustuhin man niyang umuwi para makasama ang mga magulang na senior citizens, hindi niya magawa dahil sa COVID pandemic. Hanggang sa April 2021,
Nagimbal na lang ang mundo ni Minerva nang malamang COVID positive ang kanyang ama na isa ring diabetic. Sumunod na nagpositibo sa COVID ang kanyang ina at kapatid. Nagkaroon ako ng acid reflux. Doon ako nag-start ng sobrang hindi ako makatulog. Siguro kakatulog lang ako dito 2 hours. Kasi nga, life and death yun. Nawala ka doon na hindi mo sila maalagaan. Napakahirap nun. Puno man ng takot, napaalalahanan si Minerva ng kapangyarihang galing sa salita ng Diyos. Ang declaration talaga na, Lord, alam ko, ang sabi mo sa mga salita mo na tumawag lang kami sa iyo, didingin mo kami at tatanggalin mo yung mga sakit namin. Talagang, Lord, I know you're giving a second chance for everybody. Kaya alam ko, bibigyan mo ng second chance ang tatay ko. At dahil subok na niyang katuwang sa panalangin ang CBN Asia Prayer Center, hiniling niyang maipagdasal din ang kagalingan ng pamilya sa Pinas. Of course, ang 700 Club naman, laging sasabihin ko sa iyo na magtiwala ka sa Panginoon. Nadidinig ng Lord ang ating mga panalangin. Patuloy na pinanghawakan ni Minerva ang magandang plano ng Diyos na siyang dahan-dahan na nagpawi sa kanyang mga pangamba. Hanggang nabalitaan ni Minerva na bumuti na ang sitwasyon ng kanyang mga magulang at kapatid. May 4, 2021 nang magnegatibo na sila sa COVID. Dito natutunan ni Minerva na burahin ang mga pag-aalala at palitan ito ng pananampalataya. Tunuruan po ako ng Panginoon, huwag mag-worry, magtiwala sa Kanya, magdasal, dahil siya lang po ang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa atin. Still and know that I'm God. Ito po ang pinanghawakan ko sa panahong ang magulang ko ay nasa life and death, na magtiwala tayo sa Panginoon. Malayo man siya ngayon sa mga mahal sa buhay, nariyan ang Diyos na patuloy na nag-aalaga at tuwinay kasama ni Minerva. Grabe yun ang power ng prayer kahit malayo si Minerva. The power of prayer knows no bounds. Walang location, di ba? We can pray wherever and whenever and God hears us. So right now, we want to take this time to pray for you. If you are battling an illness of some kind, physical, mental, spiritual, or emotional, let us come to Jesus together, our healer. Lift up to Him your condition and He will give you rest. Kaya naman, i-mind mo na yung promise niya na yan and He will heal you and restore you to good health. So today, let's move in faith together. Let's pray together. Lord God, we thank you that you are all-powerful, you are sovereign, and nothing is impossible with you. So God, right now, we come by faith. And even right now, Lord, there might be people watching na parang they feel like, oh Lord, I don't have the faith to receive that healing. But right now, God, we thank you that whatever we lack in faith, you will be the one to supply the faith that we need. For you are the author and the perfecter of our faith. So we come by faith, God. Even the faith as little as a mustard seed, we come to you by faith to receive that healing. In the name of Jesus Christ, right now, we declare healing sa mga nanunood ngayon, Lord, or family na may kamag-anak na may cancer. In the name of Jesus Christ, we declare healing for those who are experiencing right now. Ngayon may nanunood, may breast cancer ka, stage 2. The Lord is healing you right now in the name of Jesus Christ. Somebody watching, nag-collapse yung lung mo, you're watching from the hospital. The Lord is healing you right now and wala na yung chest tube na yan tomorrow in the name of Jesus Christ. And somebody with a heart condition, the Lord is touching you. The Lord is healing you. Somebody with atrial fibrillation, you have irregular heartbeat and you are on blood thinners because of that. The Lord is healing you and He wants to encourage you today that nothing is impossible with God. So receive your healing by faith. Somebody with severe back pain, it's really causing you, it gives you a hard time to even walk and get out of bed. The Lord is touching you right now, kapatid. In the name of Jesus Christ, you are healed. Brother Alex. I declare in the name of Jesus that your situation is not your destination. I declare in Jesus' name that your life will turn around. In the name of Jesus, tatayo ka dyan sa iyong kama. Ikaw na may sakit ng cancer, tatayo ka dyan, pagagalingin ka ni Lord. In the name of Jesus, ikaw na merong lupus,
I come against that spirit of lupus. I bind you and I cast you out from that person, never to come back in the name of Jesus. Meron kang sakit sa puso, meron kang matagal ka nang merong blockade sa puso mo, God will clear that blockade in the name of Jesus. And wala kang trabaho, I declare and I rebuke that spirit of poverty in you. From nothing, you will, your destination will be to something. In Jesus' name, receive the blessings of God, the healing of God. Amen. In Jesus' name, Lord. Amen. Kung naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon at sumabay kayo sa panalangin, naku, i-share nyo yan sa amin ngayon para sa kapwa natin. Kapwa natin siya papurihan at pasalamatan. I-chat nyo na yan sa amin ngayon if you have a praise report. Sa pagkakataong ito, nais namin pasalamatan ang ating mga partners dahil sa tapat na partnership with CBN Asia na ipadala man natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga viewers worldwide. From the bottom of our hearts, we thank you all. May you continuously receive amazing miracles, abundant blessings, and overflow breakthroughs in your life from God. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk, Giga Natural Products. God desires to bless us abundantly. He has the power and ability to do so. The Apostle Paul wrote, God can bless you with everything you need, and you will always have more than enough to do all kinds of good things for others. God freely gives His gifts to the poor and always does right. 2 Corinthians 9. God wants to bless us even though we don't deserve it. Out of the fullness of His grace, He has blessed us all, giving us one blessing after another. God is willing to give us everything. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait sa halip, ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niyang ibigay sa ating lahat ang lahat ng bagay. Amen. You know, truly God is generous and He loves to bless us so we can be a blessing to others. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng suporta ng ating mga kababayan. Narito na po ang mga nagpadala ng kanilang donasyon. Maraming salamat kay Kester and Mylene ng Pasig, nagbigay ng 5,000 pesos. Grace of Quezon City, 1,000 pesos. Romy ng Makati, 2,000. Si Chris, 500 pesos. Si Eden, 1,000 pesos. Ellie and Lucille of Quezon City, 3,000 pesos. Thank you to Levs na nagbigay ng 100 pesos. Christopher of Mandaluyong, 500. Evangeline ng Caloocan, 200 pesos. Carla ng Marikina, nag-pledge 500 monthly. Junmar ng Mandaluyong, 500 pesos. And si Janice ng Batangas, 500 pesos. Thank you to Shalay ng Samar, nagbigay 1,000 pesos. Junel of Cebu, 500 pesos. Marie, 100 pesos. Si Mary Grace, 500 monthly. Si Malu ng Taguig, 3,000 pesos. And si Jennifer nagbigay ng 100 pesos. Ito pa ang mga blessings. Si Marian, 500 pesos. John, 1,000 pesos. Si Lea sa Gasambales, 1,000 monthly. Si Miriam, taga Valenzuela, 500 monthly. And Teresita, 500 monthly. Lea, 1,000 pesos one time. Maria Teresa, meron pa. Quezon City, 500. Sheila, 500. Grace Pasig, 50 pesos. Keith from Cebu, 500. Si Yesa, 1,000 pesos. Si Lynette, taga Bulacan, 200 pesos. And yung mga nagpadala ng Facebook stars, si Harold JJ, 20 stars. Iggy, 15 stars. Jocelyn, 20 stars. Neriezja, 50 stars. And Norma, 35 stars. Maraming salamat. And so far, your giving tonight has reached 736,863. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, our 24/7 Prayer Center is manned to receive all your donations through text and Facebook Messenger. Join us again tomorrow for more inspiring stories of God's blessings. Imayin mo na!
Nakakarampot ang kita at nabubuhay sa utang. Papaano makakaahon? Mga residente ng Davao de Oro, binagyo at binaha. Paano na lang sila? Di makatulog dahil sa kalahating milyon na utang. Paano mababayaran? Paano magiging pagpapala ang malaking problema? Tunghayan sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Blessings, imayin mo na! Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.